Okay guys, so may gagawin na naman tayong kalokohan sa ating Starex. Yan, 2008 model D4CB BGT Turbo. So ang gagawin namin ngayon is magpapalit kami ng clam. Ito, clam. Papalitan namin yung clam ng intercooler hose kasi may tagas. So paano ko nga ba nalamang may tagas yun? So una, visual check lang dun sa may intercooler hose mismo. So ito, tinatanggal ng kapatid ko yung engine guard. So after niya matanggal yung engine guard, papakita ko sa inyo kung ano itsura ng tumatagas na intercooler turbo. Isa pang way para ma-check yung kung bakit naglilik yung intercooler turbo o kung paano ko nalaman na naglilik yung intercooler turbo is dahil dito. Yan. Meron kasi tayong OBD gauge. Ayan. Install tayo ng OBD gauge. Diyan sa OBD gauge makikita nyo yung reading ng map sensor. So ang reading ng map sensor natin, ang standard is naglalaro lang ng 14 to 17 GS. Yun ang reading ng map sensor natin. So itong natin, Starex natin, nung nakuha ko to, may leak yung mga intercooler nya. Ang reading ko ng map sensor is 16 to 17. So naglalaro siya ng 16 to 17 pagka mainit na yung makina. So after namin ma-fix before yung mga leak sa sa intercooler hose, bumaba siya ng 14. So naglalaro siya ng 14 to 14.6 lang. Ganun lang kababa yung map sensor reading. So nitong nakaraan, biglang tumaas na naman yun, naging parang naglaro siya ng 15.8 to 16.5. So naalarma ako ron kasi usually pag tumataas ng ganun yung reading ko ng map sensor, ibig sabihin may turbo leak ako o mayroon siyang boost leak. Okay. So ngayon, i-fix namin 'yon kasi na-confirm na namin, nakita ko na rin, nasilip ko na rin yung hose na mayroon nga siyang boost leak doon. So papakita ko sa inyo pag natanggal na 'to, papakita ko sa inyo yung nagli-leak na hose, yung may boost leak. Isa pa guys, gusto kasi ma-achieve dito yung yung reading ng map sensor ko na pinakamababa, 14 lang. So dapat 14 lang yung reading nung map sensor natin, ito 'yon. So kasi pag mababa ang reading ng map sensor, mas konti lang yung dinadump ng injector na diesel. Pag mas mataas yung reading ng map sensor, mas marami siyang diesel na ibinabato sa engine. So pag bumaba yung map sensor reading, bababa yung consume niya ng gas. So dapat ma-achieve natin yung 14 lang, 14 to 15 ganyan. Yan yung mababa. Okay? So pag bumukas yung EGR, nagbabago rin 'yon. Nung walang boost leak tong sasakyan natin, pag binuksan ko yung engine at bumukas yung EGR niya automatically, ang reading lang ng map sensor nito is 10. Okay, so mas konting gas yung nun, kino-consume pagka ganon. Pag sumarado na yung EGR, yan, aakit na siya ng 14. Doon na siya magi-stay 14 GS. Yun yung sa idle kasi pagka nag-revolution ka, tataas talaga yung reading ng map. Pero yung idle niya ganon, nag-stay na siya sa 14. Walang boost leak yun. So ngayon, may boost leak siya. Ang reading ng map sensor ko is 16 pagka mainit ng makina. Pagka cold start, tas nagbukas ako ng makina, pag bumukas yung EGR, ang reading naman 12. So instead na 10 lang yung sa EGR open, naging 12 siya. Tapos pagka mainit makina, instead na 14 lang, naging 16. Doon ko nalaman na may boost leak ako. Okay, tapos chinek ko na yung mga hose. Tapos dito ko nga na-confirm yung hose natin dito sa may intercooler is may tagas. So ayan, natanggal na yung engine guard. Papakita ko sa iyo yung naglilik na hose. Ayan, kung makikita nyo tong engine guard, ayan, may langis. Kasi yung hose ng intercooler natin is nag-i-skip ng langis. So i-check natin yung hose pag natanggal natin kung may crack or kung ang problema lang is clam. So susolusyonan natin ang clam muna. Pag yung hose may crack, magpapalit tayo ng hose. Pag wala siyang crack, clam muna ang papalitan natin. So testing natin, silipin natin sa ilalim. Okay guys, so nasa ilalim tayo nitong Starex natin. At kung makikita nyo, ayan, nagsusuka ng langis itong natin, hose. So ang feeling ko ang leak nito nandito sa taas. So may boost leak dyan, lumalabas yung langis dyan. Yung langis na yan is lang yan, yung oil mist. Galing yan dun sa PCB valve. So nagsusuka talaga yun, normal yun sa diesel. And yung oil mist nag-accumulate dyan sa may leak na yan, sa itaas ng hose na yan. Tapos gumagapang lang siya dito sa may damit.
ng hose. Or pwede rin, baka may crack tong hose natin sa loob. So i-check natin yun. Kasi tingnan mo, nagtutulo siya ng langis dyan. Pero kung makikita mo, yung may intercooler natin malinis. So ginagapangan lang siya ng oil. So sana walang crack yung hose natin. Kasi kung may crack yan, wala tayong choice, papalit tayo ng hose. Mahal ang hose nito, ano mga sir. Ang hose nito ay naglalaro ng 2,000 mahigit. Okay, so ayan. So tatanggalin muna natin yan, lilinisan natin yung hose, tapos magche-check tayo kung may crack yan. Okay, so baklasin muna natin. So ayan, nilinisin na. Tatanggalin muna natin yung clamp. Ayan, itong clamp na to, napakatigas yan guys. So meron tayong special tool para dyan. Ayan. Nabili lang yan sa Shopee, mura lang yan. Ayan, ayan, tinaw nyo, napakatigas yan, lumalaban yan. Pero yung ano natin yan, remover na yan, design yan para magtanggal talaga ng clamp na ganyan. Yan, sige, sarado mo pa. Hop. So ayan, natanggal na yung mga clamp. Napakatigas niyan guys. So ito ipapalitan natin na clamp. So tatabi natin to kasi mahirap bumili na ito. Para pag nakapagpalit tayo ng hose, ibabalik natin yung original na clamp. So sa ngayon, re-remedyohan muna na natin tong tagas ng bagong clamp kasi baka ang sira nito yung pinapatungan lang ng ano yung pinapatungan lang ng clamp eh. Kaya magpapalit tayo nitong clamp na to na mas malapad. Yan, mas malapad to. Yan. So mas malaki yung surface niya na iipitin. So mas may chance na masil nito ng maayos yung boost leak. Okay. Yan. So lilinisin lang to, then palit tayo ng clamp.